Isang kontrobersyal na eksena kung saan si Maha Salvador ay umano'y humarap sa media sa isang emosyonal at diretsahang panayam na, ayon sa salaysay, ay nagmistulang paglalantad ng mga personal na detalye na hindi inaasahang maririnig sa harap ng maraming tao, at habang sunod-sunod ang pag-flash ng kamera at tumitindi ang tensyon sa loob ng silid, inilahad ng balita na sa bawat salitang binibigkas ni Maha ay tila unti-unting nabubuo ang isang naratibong naglagay kay Dina Bonnevie sa alang-inang posisyon, dahilan upang ilarawan ng ilang komentarista ang sitwasyon bilang isang sandaling halos ipahiya si Dina sa mata ng publiko, hindi dahil sa malinaw na paratang kundi dahil sa paraan ng pagkakabigkas ng kwento na nag-iwan ng mabibigat na implikasyon, at habang patuloy na inuungkat ng mga anchor ang reaksyon ng netizens, inilalarawan si Dina bilang tahimik, hindi umiimik, at kapansin-pansing umiwas sa anumang pahayag, bagay na lalong nagpaigting sa simpatiya ng madla na nakakita sa kanya bilang isang babaeng tila naiipit sa isang kwentong hindi niya sinimulan ngunit siya ang nagdadala ng bigat, at ayon pa sa kathang-isip na balitang ito, ang kawalan ng tugon ni Dina ay hindi senyales ng kahinaan kundi isang uri ng dignidad, subalit sa mata ng publiko ay nagmukha siyang nakakaawa, hindi dahil sa kung ano ang totoo o hindi, kundi dahil sa kapangyarihan ng mga salitang binitiwan sa maling oras at maling lugar, at habang patuloy na pinagdedebatehan sa mga programa sa telebisyon at social media ang naging kilos ni Maha, binigyang diin ng mga ulat na ang ganitong mga sitwasyon ay nagiging headline at ang katahimikan ay nagiging ebidensya. Sino nga ba ang tunay na nasasaktan, ang nagsalita, o ang nanahimik, habang si Dina Bonnevie, sa salaysay na ito, ay nananatiling figurang kinakaawaan ng publiko, at si Maha Salvador naman ay inilalarawan bilang sentro ng isang bagyong siya man ay maaaring hindi ganap na napaghandaan, isang paalala na sa likod ng bawat balitang puno ng drama ay may mga taong tunay na dinadala ang bigat ng paghusga ng buong mundo.